So mga guys, andito tayo sa bakanting lote. Opposite natin yung Elliston Park kasi merong magaganap na ngayon, fireworks. So bali, ang sineselebrate ngayon dito ay dear Global Fest! Global Fest. So parang hindi ko alam kung 1 week or 2 weeks ang celebration, pero every other day yata may maglalaban-laban na bansa, participant para sa fireworks. So hindi kami makalapit doon mismo sa Elliston kasi nga sarado na yung mga nearby community. Kasi may bayad kasi yung entrance fee. So dito lang tayo sa libre. Park lang kami dito somewhere na pwede namin makita yung fireworks. So yun, antay lang tayo mga anong oras na ba, 9:45 na ng gabi. So sabi sa schedule between 9:30 to 10 PM. Depende sa sunset. So antay lang tayo. Kasama natin si Dir at si David at Rona. Mga nakapambahay lang kami, kaya takas. Nilalamig sila. So first time nila ring makakapanood ng Global Fest. First time ko din naman kasi nakikita lang namin yan dati sa likod bahay. Pero yung ganito, parang close encounter ngayon lang. So yun, ang tagal naman, nakakainip. So ayun nga mga guys, habang sabay-sabay tayong nanonood ng fireworks, gusto ko lang sanang samantalahin itong pagkakataon na to para ma-share sa inyo yung maikling kwentuhan namin nung bago nating kaibigan o katrabaho ko. Kasi nga kahapon habang papauwi, in-approach niya ako na kung pwedeng makisabay. Kasi nga yung kotse niya ay nasa service. Sakto naman at yung dealership niya ay malapit doon sa pinagtatrabaho ni Mrs. kasi sinabay ko na siya. At ayun nga, habang nasa daan kami o nasa biyahe kami, nagkaroon kami ng maikling kwentuhan tungkol sa mga kanya-kanyang buhay namin dito sa Canada. Ganyan naman talaga magkamustahan ng mga Pilipino dito. Siyempre, alamin mo muna kung paano ka nakarating dito sa Canada, kung saan ka sa Pilipinas, kamusta ba ang buhay mo dito sa Canada. Yung mga ganong klaseng bagay o tanong, isang paraan na rin kasi yun para siyempre mapalagay kayo sa isa't isa. Actually, magti 3 months na ako dito sa company namin at dito nga sa bagong office, dito ko nakilala tong katrabaho natin na to at bagong kaibigan. Maraming mga Pilipino dito at yun nga, sa 3 months ko na rin dito, parang twice pa lang kami nagkausap dito kasi syempre kapag lunch, halos hindi rin kami nagkakasabay-sabay ng oras. Tamang tanguan, ngitian. Siyempre busy rin sa mga kanya-kanyang trabaho. After nun, balik na rin sa kanya-kanyang workstation. At ayun nga, habang nagdadrive, tuloy lang yung kwentuhan namin hanggang sa mas naging interesado kami pareho na pag-usapan yung buhay niya or naging buhay niya dito sa Canada. Nga pala mga guys, isa siyang electrical or licensed electrical engineer sa Pilipinas at gaya ng mga nakakarami. Nangarap din siya minsan na makarating dito sa Canada para sa magandang future. Actually, sa totoo lang, sa kwento niya, maganda na din yung trabaho niya sa Pilipinas, maganda ang sahod. Yung company na pinagtatrabahuan niya doon bago siya pumunta dito, hindi biro. Kung alam niyo nga yung DMCI Group, isa siyang malaking construction company sa Pilipinas. Nag-work siya doon bilang isang electrical engineer. At ayun, sa opisina, pirma-pirma lang, sumasahod ng 6 digits. So ano pa bang hahanapin niya? Ano pa bang hahanapin natin sa ganda ng buhay niya doon? At ayun nga, hanggang sa isang araw, naisip niya na lang na mag-Canada at ituloy yung pangarap niya. Sabi niya niya sa akin, kahit anong work daw, papasukin niya ng mga panahon na yon, makarating lang at matupad yung pangarap niya. At dumating nga yung pinakaantay niya isang araw.
natanggap niya yung magandang balita galing dun sa kaibigan niya. Bali na aprobahan yung kanyang work permit at magtatrabaho siya bilang isang framer sa isang home builder company dito sa Canada. Actually, ang unang punta niya ay sa British Columbia dahil nga sa isang kaibigan niya na nag-recommend na pabilis yung kanyang application. At yun nga, sa kwento pa nga lang niya, sa Pilipinas pa lang daw bago siya umalis, nag-umpisa na yung pagpapanggap niya. Actually, marami kasing tutol daw sa pagka-Canada niya. Umpisa sa magulang niya, mga relatives, hanggang sa mga ilang malalapit na kaibigan, tutol sa pagpunta niya dito sa Canada. Kasi nga naman, hindi biro yung iiwanan niyang buhay sa Pilipinas. Yung karir niya, yung sahod niya, yung posisyon niya sa trabaho, lahat ng yun ay halos ipagpapalit niya. Tapos, kung malalaman pa nila na ang magiging trabaho lang niya dito sa Canada ay isang framer or karpintero, ay siguradong mahuhusgahan daw siya. Kaya ang sinabi na lang niya para hindi mapahiya sa desisyon niya ay ang magiging trabaho niya dito sa Canada o sa British Columbia ng mga panahon na yon ay isa ding engineer. At ayun nga, nakarating siya dito sa Canada, sa BC, sa British Columbia. Itinago niya yung totoong sitwasyon niya sa buhay. At lagi siyang nagpapanggap. At dahil nga como karpintero siya, doon siya sa site madalas. Alam niya naman sa site, dito sa Canada, required yung PPE o yung tinatawag nilang mga protective equipment. Protective personal equipment, parang ganun. Yun yung magsusuot ka ng mga reflective vest, hard hats, mga safety boots. So, parang engineer, ano ka na rin nun, engineer. Kasi sa Pilipinas, sabi niya sa akin, halos ganun din daw yung sinusuot niya. So, sa social media, sa mga Facebook, panay-panay daw ang post niya noon. Siyempre nga naman, nakikita ng mga kaibigan niya sa site siya. So, hindi siya pag-iisipan na ang trabaho niya ay carpintero. Lagi niya sinasabi na engineer siya, ganun. Siyempre, ayaw niyang mahusgahan. Takot siya sa mga taong mapanghusga. At ayun, hanggang sa tinago niya, tiniis niya lahat ng paghihirap niya dito sa Canada. Tapos, kailangan niyang mag-overtime kasi nga, maraming umaasa din sa kanya. Pinag-aaral daw niya yung mga dalawa niyang anak. Siyempre, yung allowance ng magulang niya. Nasa Pilipinas daw kasi siya, halos cover lahat yon ng kanyang sahod. So, yun nga, gusto niya mapaniwala yung mga magulang niya, kaibigan niya, na okay ang sahuran dito sa Canada. Kaya kahit hirap na siya, overtime pa rin siya ng overtime. Kahit ilang oras na lang yung pahinga niya. At yun, kailangan niyang kumayod para nga naman paghingi ng kanyang magulang at mga kapatid niya, meron siyang iaabot. Tapos, syempre, umabot din daw sa punto na halos masira yung kanyang credit score o yung record niya. Kasi, pag muuwi siya sa Pilipinas dati, kailangan big time. Kasi nga naman, ang palabas niya is engineer siya. So, ang expectation ng tao sa kanya sa Pilipinas, pag umuwi siya, malaki ang kanyang dalang pera. So, ang nangyayari, naglo-loan siya sa bangko, tapos, bukod pa ron, syempre, pag naubos, hindi rin naman daw sasapat yun, nagagamit din niya yung credit card niya. At ayun nga, ganun lang yung nagpatuloy yung buhay niya hanggang sa lumipat siya dito sa Alberta. At ayun nga, hanggang sa sitwasyon nga, hanggang sa ngayon nga, hindi pa alam yung sitwasyon niya ng kanyang mga magulang at kaibigan. Kumbaga, kaya niya itago yun hanggang sa siguro dumating yung panahon na ready na siya. Kasi nga ayaw niyang, parang walang naniniwala sa pangarap niya dito. Actually, unti-unti rin naman yung binabago yung ganyang sitwasyon. Nag-aaral siya ngayon sa SAIT. At unti-unti niyang pinagaganda yung karir niya para nga naman makapasok siya doon sa field na gusto niya talaga. At ayun nga, paulit-ulit niya sinasabi sa akin na hindi rin naman daw talaga niya gustong magkaroon ng or maging mapagpanggap. Nga lang kasi hinihingi yun na sitwasyon para kasing sa tingin niya kailangan niya mamili pangarap o karir. So noong panahon na yun, pinili niya yung pangarap niya makarating dito sa Canada. At pagdating nga daw dito, gagawin niya yung lahat para ma-improve yung karir niya dito. Para pag dumating nga naman yung panahon na hinihingi na ng sitwasyon na kailangan mo na sabihin yung katotohanan, meron siyang ipapakitang diploma, may ipapakita siyang magandang trabaho at hindi siya hamakin ng mga mapanghusgang mga tao sa paligid niya.
So ayun nga mga guys, ang maikli naming kwentuhan ng bagong katrabaho ko at bagong kaibigan dito sa kumpanya. At sa kabilang side, bumilib ako sa tatag niya, sa determinasyon niya, at syempre sa tapang niya na pagtakpan yung kung ano man yung paghihirap na pinagdadaanan niya dito para lang matupad yung pangarap niya. Actually, unti-unti din naman siyang bumabangon para mapatunayan sa mga kamag-anak niya, sa magulang niya na hindi siya nagkamali sa desisyon niya. Actually, kahit man ako nung nasa Middle East kami ni Mrs., sa totoo lang maganda na rin talaga yung trabaho namin doon, yung buhay namin doon. Pero mas pinili namin talagang pumunta dito para sa, syempre pangarap din naman talaga namin na magkaroon ng magandang kinabukasan. At yun nga, ito yung binigay sa amin, dito sa Canada pala namin makikita yon. Siguro hindi rin ako naiiba dun sa sitwasyon niya. Yun nga lang sa akin o sa amin talagang sinabi namin ng maaga sa magulang namin or sa mga malalapit na kaibigan namin. Pero yung sa kanya, syempre, ang kalaban niya kasi doon is yung huhusgahan siya ng mga taong nasa paligid niya, yung hindi siya maiintindihan. Kaya siguro kailangan niyang gawin na magpanggap. So, paano mga guys? Hanggang sa next vlog na lang ulit. Thank you for watching and God bless us all.